Alright, welcome back mga ka-Johnny. Nandito naman pumuli ang yung lingkod ka-Johnny ng Janitor TV. At ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang ola. So sa mga ka-Johnny, kung di pa kayo nakasubscribe, subscribe na po kayo. Like, share nyo na rin po yung mga videos natin. Hit nyo na yung notification bell yan para updated po kayo sa mga ola videos na ginagawa natin. Ola event, ola happening, ola review, at kung ano-anong ukol sa online lending apps mga ka-Johnny, no? Kita ba yung ano? Ilaw lang pala. Kala ko nakakita ko yung TV. So, yan mga ka-Johnny, meron tayong nakita rito for awareness sa isang online, sa isang ola. Mga ka-Johnny, kaya nga hanggat maaari, sabi ko sa inyo, iwasan nyo na lang kung ayaw nyo magka-problema sa mga ola na ito. Ito, merong isang nag-post, pero tinakpan ko nilang yung kanyang ano, bagay naka-anonymous naman siya. Pero, syempre, para sa privacy at sinishare lang niya kung sakasakali makahiram kayo rito sa ola na ito. At ito po ay ang Mr. Cash, mga ka-Johnny, no? Kahit naman ako nadali tayo niyan, wala pang due date nung biglang ayun na, nagkagawa na sila ng mga kung ano-ano. Pero, share natin yung nangyari sa kanya, mga ka-Johnny, ayon sa post. Ito, for awareness, Mr. Cash, wag na wag kayong mag-loan dito kung di nyo kaya bayaran agad. Tama naman. 1 day overdue pa lang may nangharas na sa akin. Halata naman na magkasabwat sila. Kunwari walang alam ang Mr. Cash employees, kuno eh. Halos magkaparehas ng sinasabi, kakagawa lang din ng messenger para mangharas. Di daw sila nangharas pero gagawa ng paraan yan, patago para lang maningil mga sinungaling at scammers. So yun, mga ka-Johnny, ito yung sinabi niya, beware kayo sa taong ito. Na-scam ako dito, nagbayad ako sa kanya, nakipag-away pa. Sa mismo ako magbabayad sana pero chinyat kapatid ko at pinagbantaan pang i-chat boss ko, anak niya at mga kamag-anak ko. Galing mo raw, sabi niya. Yun mga ka-Johnny, yun yung sinasabi ko sa inyo mga ka-Johnny, huwag kayong pasensya na kung may basketball kasi may paliga. Meron kasi mga agent talaga na hindi lang naman itong ola na ito. Halos karamihan din naman sa mga ibang ola, ganito rin ang ginagawa. Yung mga agent na yan, nang-scam din bukod sa mga utang niya sa ola. Kaya nga iwasan nyo yung pakikipag-coordinate o pakikipag-cooperate din sa kanila. Minsan, lalo kung sa messenger, huwag nyo i-entertain sa messenger. Lalo na kung hindi naman pinapakita yung kanilang real account. Dahil kadalasan ginagamit ng mga agent is yung mga dummy accounts lang. Wala silang Facebook, kundi messenger ang ginagamit mga ka-Johnny. Kumbaga, messenger lang hinahawakan nila, ang pinafront nila para makapag-contact doon sa na-loaner mga ka-Johnny. Ingat kayo rin. Pero i-share natin yung pinag-uusapan nila ng kaunti para meron kayong konteksto dito sa ating pinag-uusapan para makaiwas kayo sa ola nito mga ka-Johnny. So, ayun mga ka-Johnny, ito, yung logo pa niya na ginawa sa messenger, ayan, bagong-bago. Iwasan nyo, tingnan nyo, baka mamaya meron kayong encounter na ganitong pangalan. Sabagay, mga dummy account naman talaga ng agent ang ginagamit dyan. Yan mga ka-Johnny. Angelo Salvador Rimbawan. Using messenger without Facebook, di ba? Account was recently created. Sabihin, bagong-bago lang itong ginawa nila na account sa messenger. Mga ka-Johnny, share ko pa ulit yung iba. So, ayan, sinabi, good day, may kakilala po ba kayong di po kasi namin makontak ang CP number niya at hindi rin po namin mahanap sa Facebook. So, yun, hinahagawa ng paraan. Siguro itong si Angelo ay pumunta doon sa messenger ng mga kamag-anak ng biktima o mga kapatid o sa kakilala. Ngayon, dahil nga ginulo sila, ito, gumawa ng paraan si Ola victim. So, yan, nakipag-ugnayan na po yung victim. Hindi po talaga, sir, kahit extension po sana hanggang November 10 lang po. So, yun mga ka-Johnny, nakikiusap si victim. Okay, gawan daw ng paraan lang namin. Di bali po, malakas naman ebidensya namin na nagawa ng inyong information na ibinigay sa amin. Have a nice day po. O sabihin, nagbabantayan sila na may gagawin silang hindi maganda doon sa loaner, doon sa ola victim. So, ito, nakiusap siya. Wag po, sir, hanapan ko ng parang hanggang 6 PM. Pawait lang po sana, pasensya na po. Pero ito naman siya na si agent. Okay po kami naman ay maintindihin. Pagbibigyan namin ng inyong tugon. Pero pag lamagpas na po sa 6 PM, pasensyahan na po tayo. Diba? Tanda ng isang agent na nangaharas. So, yun. Hindi ko po ma-scan. May, ito, yung sinasabi si victim to kasi agent, ito po at maglagay sa messenger field. Meron siyang binigay na reference number pero tama lang na hindi ipakita. Hindi po yung nasa app na channel. Yung, isabihin yung pagbabayaran niya, yung kunwari, Dragon Loans, ito yung pinag-uusapan.
Yun na lang po sundin ko, hindi ko po kasi ma-scan. Ito naman sagot naman ng agent, hindi po ma'am kasi po may problema na ang Mr. Cash. Medyo mainit po tayo ngayon sa social media, di ba? Alam din nila na may problema talaga sila dahil mainit talaga ang mga ola sa social media. Hindi lang yung kasi kahit sa mga ahensya na humahawak sa kanila, yung mga katulad ng PNP at mga NBI, mga kadyan. Ay, paano? Pero sa app po ako humiram, sundin ko na lang po yun nasa app. Tama naman si ma'am, si victim, di ba? Si ma'am or sir, si victim. Opo ma'am, sa Connect Pay na po tayo. Yun, binigay naman niya, Connect Pay daw. So, ayun, nasan daw po, ibabayad nyo po, GCash number po ng pambayad nyo. Yung Dragon Loans po, ang inaano ni victim, na sa app talaga kasi ako nang hiram, bala ko sana bayaran sa app. Binigyan siya ngayon ng code. Ito ba yung yung parang sa code sa GCash. Ito yata yung ipinapa-scan ni agent. Ito tandaan niyo mga kadyan, pag binibigyan kayo ng mga ibang code or ibang reference number ng isang agent, wag niyo susundin yung sinasabi ng mga yan dahil red flag na yan Tanda po yan ng maaaring ma-scam na po kayo diyan. So ito yung bago sinunod naman ni victim, ayan. Proof po na sana. Ito sige po. Tsaka po proof sana, ma'am. Rest assured na, sabi naman ni agent na scammer. Yung nawala din sa app yung balance talaga. Kasi syempre, para makita sa apps, kung wala talaga yung balance po, kailangan mong buksan yung apps na yon. Ito naman sabi naman ni agent, ako mismo ang magtatanggal ng account nyo, ma'am. Marami pa po ako sisingilin. Sabi naman ni victim, is sure po? Opo, ma'am. Sure na sure po ako. Sige, wait na lang, nagloko. Wala na po kayong narinig sa aming team. Hello po, ganun. Sumagot na naman si agent. Pasensya na kayo kung may background na ganun So, eto, nag-thanks po siya. Wala na po sana mangulit, sir. I will file a legal cases if meron pa rin po, sabi ni victim. Tsaka lang po sa apps po, pa-clear lahat. Dapat wala na din po ako balance doon. Sagot naman ni agent, opo ma'am. Asahan nyo po mag-reflect sa account nyo mamaya po. Thank you very much, sir, and pasensya din. Opo, kasi pinagmamadalin nyo din po ako. Okay, nagkaintindihan na yung dalawa, nagkabayaran na raw. Sabi, pakiwait po. Sige po ma'am, kausapin nyo po. Hindi daw kayo kilala. Siguro tumawag ito sa customer service si victim. Pinagloloko nyo po ba ako? Tapos ito, sumagot si agent. Ma'am, kumalma po kayo. Hintayin nyo po hanggang 5:05 at maibabalik po yan sa inyo. Pag di pumasok sa aming system, employee ID nyo po. Bigla namang nung hinanapan ng ID ni ma'am, nasagot naman ni agent, ay bakit po maghahanap ng employer ID? Ano pong employer ID nyo? Yung totoo po kayo. Kausap ko, supervisor, o tumawag nga sa customer service o sa Mr. Cash na customer service nila, yung victim, at kiniklear kung talaga bang empleyado nila itong taong ito. Ang problema, naipasa na yata doon sa number o doon sa scan nga na binigay na code nung agent. Ito nangyari, Alam niyo, sabi ba naman ng agent, tanga po ba kayo, ma'am? Hindi po ako agent ng Mr. Cash, sa iba po napunta ang pera niyo po. Sabay tinanong victim, is nasan po? Ngayon, ang sagot naman ng agent, ikakalat ko po scandal video nyo pag di po kayo nagbayad sa kanila. Wala naman po pumasok sa GCash ko. Yun. Sabay block si agent. Ayan. So, yun, ito yung transaction details niya. Takpan natin yung number. At kung kailan nagkaroon ng transaction is November 1, 2023. Yan. Yung amount ng binayad ng victim is 3,549. So, di ba? Yun yung nga sinasabi si mga kadyani. Ito pa, so iba po ata kayo nagbayad, ma'am. Base po sa sinimong fruit kay Mr. Cash po. Ma'am, may nabayad po akong agent. Ma'am, paano po ba? Ngayon, ito naman sagot nung katext niya, ako po yung kausap mo kay Mr. Cash, ma'am. Check mo po yung apps mo kung na-settle nyo na po. Tapos, tinanong ni victim, Sir Angelo po. Yes po, pero di po kami allowed through messenger. O di ba, halatang nagsisinungaling mga kadyani. Nabayaran ko na po yan So yun, doon na natapos yung kuhento, yung status o yung nangyari sa victim, mga kadyani. Sana may aral sa inyo yan na kung kayo magbabayad sa mga OLA, tandaan nyo, laging sa apps lang kayo magbubukas dahil may mga reference number yan, reference ID number na lifetime ninyo at doon nyo lang gagamitin. Tapos pwede naman yan kahit karoon ng problema yung Dragon Loans, yung Skypay, yung
kung saan yung transaction bill na gagamitin nyo, kahit magkaroon ng problema ngayon, kung may maintenance, pwede naman bukas at least binayaran nyo yung sinisingil muna. Kasi kung magkakaroon ng mga penalties or kung ano-ano, pwede nyo sigurong habulin yun kung gusto nyo talagang bayaran through apps. At least, wala kayong guilt feeling na hindi kayo talagang asin yung tinatawag na mga gustong takasan or kung ano man yung tawag yung mga gusto nyong gawin na para maging clear yung pangalan ninyo dun sa mga OLA na yan, mga kadyani. So yun, ito paalala lang huwag kayo makikipag-usap sa agent pag messenger. Maaari mas maganda tumawag lamang kayo sa customer service kung talagang nais yung bayaran ang inyong mga OLA at makipag-usap. Ngayon, kung di talaga sila mapakiusapan, wala tayong magagawa kasi talagang modus na talaga nila yung mga haras at mga scam at manakot at kung ano-ano pa, mga kadyani. So yun, itong inyong lingkod kadyani ng Janitor TV at ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang OLA.